Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo lakas mo? Nagbabattle pa tayo, yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na muna ha. Sorry, alam ko may mga magagalit dyan, viewers, or mga ligaw na viewers. Hindi, yung mga viewers natin for sure naiintindihan. Pero yung mga ligaw na viewers na mga bashers yan, baka magalit sila na kaka-upload lang. Pero guys, pasensya na. Ako na yung humingi ng pasensya talaga kasi ang tagal kong inantay tong battle na to. Supposedly, Sak Maestro vs Man W talaga muna dapat bago ito. Pero guys, ulitin ko sa mga ligaw na viewers natin dyan, tayo na, men, kung bago ka sa channel natin, pasensya na, ako na humingi ng sorry sa'yo. Kailangan kong panoorin na to kasi sobrang inantay ko to. Sobrang sa Facebook ko nga lang ang dami ng mga edited videos. So, yung curiosity ko, tangina, alam mo yun, nasa office pa lang ako, gusto ko na umuwi para mapanood to. Ganun ako ka-hype na dito. Kaya, ayun, pasensya na sa kung ito yung uunahin ko. Pero, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, marami ng clips, marami ng edited videos na lumalabas sa feed ko sa Facebook. Pero pinili kong hindi panoorin, pinili kong hindi pakinggan yung mga yon. Pero hindi ko may iwasan magbasa, 'di ba? So, ang daming naka-post about sa performance ni Raffian. Actually aware naman ako dito sa battle na to na si Killan ngayon nag-advance. Aware din ako na nag-joke si Raffian. Tapos may mga nabasa pa ako na yun nga, grabe nga daw yung naging joke ni Raffian dito. Pero ang pinagtataka ko, bakit umabot pa rin ng 41 minutes? 'Di ba? Kasi most of the time kapag yung battle is may choke, may clean na lang yan 20 minutes, 30 minutes. Pero ang pinagtataka ko, bakit umabot pa rin ng 41 minutes to? Yun yung unang tanong. Pangalawa, anong klaseng performance yung ginawa ni Killan? Pangatlo, pangalawa, anong performance yung ginawa ni Killan? Anong performance din yung ginawa ni Raffian? Even may may mga slip ups. I mean may mga choke. So yun yung mga curiosity na kumakatok talaga na parang parang pinaparating sa akin na panoorin mo na, reviewin mo na. So yun. Right after this, Sak Maestro vs Man W tayo, okay, mag-alala. Pero yun, Raffian Killan, bago tayo mag-start, I'll be honest with you guys, Raffian ako dito. Actually, I think most of us naman, pinili or in-expect na si Raffian ang mag-a-advance sa semis, 'di ba? Pero yun nga, expect the unexpected, iba yung nangyari. So, ayun shoutout kay Killan. Hindi sa dinidisregard ko yung skills niya, pero kay Killan na mismo nagsabi. Si Killan na mismo nagsabi. Kay Killan na mismo nanggaling na mismatch or lamang na lamang si Raffian in terms of presence. 'Di ba? So, panoorin niyo yung pre-battle interview. Sinabi ni Killan yan. Tama. Tapos, ayun. Ako personally, nung nakita ko yung match-up, first round pa lang ng tournament, 'di ba? May mga match-ups na sila ngayon magtatapat. Ako personally, I'll be honest with you, guys, pinipili ko talaga si Raffian over Killan dito. Pero 'yun, tignan natin kung anong klaseng battle to. Maraming nag-expect na Shea versus Raffian. Okay, so tayo na, ito na.
masasagot na yung mga question natin. So, game! Pumayag naman si Kilan. Game. Isa buhay, 20 yan na mauna, hindi na sila Pinili ni Rafia na mauna, hindi na sila nag-coin toss. Pumayag naman si Kilan. Pinili pala ni Rafia ng mauna. Okay, game. Isa buhay, 2026, battle ang parating. Game. 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pahinga natin, unang banat, zoning 22, Rafian. Ikaw ay wak na lumaban sa akin, isa kang ogag. Pagtama ng sapak, ubus yung ngipin, parang otabs. Mga natatawa sa kanya, isip bata, parang Roblox. Ang haba ng baba, parang siko ni Ongbak. Mukha kang traffic cone sa kalsada, pero sa karera, di ka pa roadblock. Gusto kong kalaban, higher ups. Hindi itong mababa. Pangarap ko'y mas mataas kesa sa mga katulad nyo ni Shea na mababa. Di magcha-champion tong matalas, di yan katana, kakasawa. Ang malas ko, shit. Kakatapos ko lang kay Goryo, talas ulit. Pero sakto, mahasa palalo itong palalo. Pukpukan sa espada, ngayong pinadala ng baras tong pandayo, nang galing sa malayo, palaging nakatodo. Wala nang epekto sa akin ng espada, ako'y hiniwa-hiwa ng Zorro, pero nandito pa rin sa entablado. Fuck the accent ski, unchained na mala Django. Ngayon sa pultong triangulo ang sargo, pinadala bilang pambato. Mukha kang mangga, kaya nga mababato. Paglaglag ng bunga, makikita, bulok yung ngipin mo. O ngipin mo na naman, wala nang bago. Panggagago dyan, di na matatapos. Malamang sisiraan ko yan, ang tagal ng sira-sira niyan, ba't di mo mapaayos? May pustiso pa yan, pero yung ngipin niyang iilan, bulok na rin. Sobrang toxic ng bibig mo lan, pati pustiso niyan, bulok na rin. Kaya nga sa mga battle, nalalaglag nitong bobong bata. Maluwag yung pustiso, kaya nalalaglag kasi second hand, tapos yung first owner si Dodong Saipa. Di na kaya ng pustiso yan, dapat dyan palitada. Ang tatalas ng ngipin, ano bang kinakain? Mga graba? May grupo sila pangalan, Tabing Lawa. Halata nga na pirana. Mukha kang laman lupa, nakapares ni Diwata. Puro pangil na po yan, malalana. Ang tatalas parang bubog sa bakuran ng may kaya. Di mo o kaya. Kaya, ngayong malalaglag sa bracket, i-embrace na dapat ka magpa-veneers. Sobrang dilaw ng ngipin, unang kita ko sa kanya, kala ko naka-grills. Tapos sumali pa sa isa buhay, para sa akin palpak. Aanin mo yung championship at trophy, sa ngipin mo palang ang dami ng plaque. Puro tartar tong wak. Puro tartar tong wak. Tapos puro tartar tong wak. Ah, fuck. Ang dami ng plaque, puro tartar tong wak. Fuck. Ay. Puro tartar tong wak. Pasensya na kung nag-choke. Medyo napipilitan. Tangina. Medyo napipilitan. Mo, para maalala kita, kailangan ko pang mahilinan. Puro tartar tong wak. Pero nag-joke talaga yun. Puro tartar. Fuck. Tangina mo, ito na yun, no? Puro tartar tong wak. Kasi hindi ka nagde-dental floss. Kaya madalas sinisita sa kanya mga dental floss. Boss, kamukha niya yung buwaya sa logo ng Crocs. Mas buhaya pa sa politikong nakasuot ng lakos. Sa mga hurado at na nangyayari sa bansa nyo, take note. Kailan ba madadalang bumoto ng buwayang magnanakaw ng vote? Dinadaan niya lang sa joke. Pagkat yung mga baray magaan lang. Kay buwayang walang utak bagay sa Malacanang. Wag na magtaka kung ba't puro pangungutya pa lang aking ginamit. Inunahan ko lang siya dahil madalas na stilo niya yung sarili nilalait. Sasabihin, di ako nagsisipilyo. Alam namin. Typical na stilo ng mga komedyante para mas laugh trip. O kaya sasabihin ang gagwapo nila kahit obvious naman na ang papangit mong tangina ka.
At mga laban na ito, alter ego para laging nagmaskara. Ayoko maging ganito kapangit, profile pic ng flip top, di ako magpapayag mag-champion ka. Parang pustiso mo kilan, malalaglag ka na. Kasi international daw ginagaya ko, o baka ayoko lang maging katulad nila, maging world class. Yan ang aking malayong dream. Tapos makakalaban ko lang tong nag-wordplay ng mangustin, di nagagaling. Wala nang lunas ang sakit. Di na healthy yung wordplay kahit paprutas na banggit. Sana tong cancer na lang nagka-cancer. Hindi yung nanay niya na imo. Pangalan niya Kilan, yung mama niya Kimo. Ano bang pinagmamalaki mo? Na paborito ka ni Sinyo? Pagsabak sa mukha, mamumula tong hinanda ng Pampangas Best Tusino. Tusino. O nakakatawa yung estilo. Pero ang tanong, direkta ba o applicable sa kanya? Pwede din dito. Tournament to iho. Ngayon pinasisikatan kita, lalabas ang iyong anino. Kaya nga shady, pangalan ng anak mo, Hailey, yan ang mali mo. Laitin mo na sarili mo dito. Kunwari, ilaglag uli ang pustiso. Babanat na siya, iandaan yung kiliti nyo. Pero pakinggan yung maigi yung mga patawa kung sa akin direkta ba o pwedeng tumama kahit kanino. At galingan mo mag-flow, yan ang kahinaan ni Sinyo. Pero may challenge lang ako dito. Yun ay kung okay lang sa crowd. Okay lang? Okay lang daw. Pag nagpakita ka ng mabibilis mo na flow, papakitaan ko kayo ng mabagal kong 10 minutes per round. Bawi round ko. Okay, so sabihin natin ganun pala katagal yung joke ni Raffian doon. Okay, so nagigets ko na kung bakit, no? Next is yung sabihin natin regardless dun sa naging performance ni Raffian, feeling ko hindi pa rin ito yung Raffian na ina-expect natin kasi kung napanood niyo yung Raffian vs Goryo, na-review ko yon. Ayan, ang sabi ko, hindi yun yung Raffian na ina-expect ko. Kasi parang mahinang version ng Raffian yun eh. And kung pinanood nyo yung battle na yon, kahit yung mismong battle na lang, wag na yung review ko. Kung napanood nyo yung mismong battle na yon, yung post-battle interview kay Raffian, sabi niya doon, hindi nga din daw siya satisfied dun sa naging performance niya. Panoorin nyo yun. And sabi niya, babawi din siya dito sa second round ng tournament. But unfortunately, feeling ko hindi pa rin totally makakabawi or nakabawi si Raffian sa ganung performance niya kay Goryo kasi ito, nag-choke siya. And may rounds 2 and 3 pa, tignan natin kung kaya niyang bawiin. 'Di ba? Pero ayun, regardless, feeling ko hindi pa rin ito yung Raffian. Sabi natin malinis nang naitawid na walang choke. Feeling ko hindi ito yung Raffian na ina-expect ko pa rin. 'Di ba? Kasi yun nga, nasubaybayan ko si Raffian 1-up, 'di ba, sa FRBL, sunugan sa Kumu, guys. Panoorin niyo 'yan. Alam ko kung gaano ka-powerful to magsulat eh. Alam ko kung paano siya ka-powerful magbigay ng punto, ng punchline sa isa kalaban niya. Nakakapanibago lang from Goryon Talas performance up to this na parang pababa yung nagiging performance niya. Okay? So, Kilan, check natin. Pati pagkasain, pre. Sa round 1. Hindi, joke lang. Yo! Ayaw na mag-rebat. Diba ito si Raffian? Na kung umasta, kala mo isang dekada na sa liga? Kung sino-sino hinahamon, kulang na lang labanan, pati si Enigma. Sino-sino ba kinall-out neto? Si GL, si Apok, si Bata, si Tipsy, si M-Site, si Bitrum, si Sayad, si Shehi, Maestro, si Poison, si Saki, si Cripply, Snoop Dogg, si Lil Wayne, si Tupac, si Biggie. Tangina mo ka! Tawag ka ng tawag, bakit? Referee ka ba? Yung fetish pa na-call out, pati si Katana gusto pang kalabanin. Ulul, tangina mo, di mo kaya sa Hades sa ilalim. Tapos may pa English pa yan nalalaman. Nax boy, niyayabang yung English accent, tas yung account, non-boys. Hello? Bumi-British accent pa si Gago. Nakakainis. Tapos yung mga client, taga Bangladesh. Alam nyo gaano to ko yabang? Laban niya kay GL. Puta, may paganong-ganong pa siya, oh. Ayun, body bag.
Hilig magbalaki nung tinapat kay GL, nanliit din siya. Lakas kumulaw, tas nung pinalagan, ayun, tahimik bigla. Alam mo, pinagkaiba natin, nung natapat ako kay GL, ako nakapalag. Ikaw na body bag, kaya huwag ka na magtanong kung bakit. Tinanggalan ka niya ng ender, tatanggalin kita sa bracket. Kaya sige, kumulaw ka lang. Yeah. Kaya sige, kumul out ka lang. Isigaw mo na lahat at itodo. Ngayon Ganda dun. Kaya huwag ka na magtanong kung bakit. Tinanggalan ka niya ng ender, tatanggalin kita sa bracket. Kaya sige, kumul out ka lang. Kaya sige, kumul out ka lang. Isigaw mo na lahat at itodo. Ngayon makakatawag ka na ulit pero sa paghingi na saklolo. Alam mo ba't ako nanalo kay Frus? Kasi mukha siyang bukat. Tas kalbo, ang labot ng ulo, parang gelatin. Ikaw nanalo ka lang kay Goryo kasi hindi siya nakapag-keratin. Ano ba yung style neto? Puro ba setup? Na panay setup? Kaya malabo kang bumenta para ka nagtinda ng gulong sa loob ng pet shop. Imposible na parang sinabayan ni Onanay si Gago. Wempanyama mag-teardrop o kaya kay Jing Velasquez. Hinanamikila, no? Ano ba yung style neto? Puro ba setup? Na panay setup? Kaya malabo kang bumenta para ka nagtinda ng gulong sa loob ng pet shop. Imposible na parang sinabayan ni Onanay si Wembanyama mag-teardrop o kaya kay Jing Velasquez. O nanay, gago. Imposible na parang sinabayan ni Onanay si Wembanyama mag-teardrop o kaya kay Jing Velasquez na nakipagpalitan ng diss track. Mas tapit na pinainom mo ng bear brand, manananggal ta sinuotan pa ng belt bag. Ganyan dapat, kadali na may punchline, hindi yung pala yung setup. Sabi nila, pag nakuha mo yung momentum, tuloy-tuloy na. Di ako papayag, king ina. Kahit sa bayan, sa pakan ng laban, malabon na makalamang kampisti ka. Talagang ugod-ugod sa bugbog, ngayong ikaw ang biktima. Kasi ito'y sunod-sunod na suntok, parang si Pacquiao nung kimpi pa. Isa ka... Isa kang weak na rapper, tanga. Tapos pinagmamalakas siya, pinadala ng bakas. Bakit? Parcel ka ba? Sinabihan niya si JD, wala daw cable sa kanila. Sa inyo nga walang pure gold. Walang 7-Eleven, walang ATM machine, walang signal. Tangin ng lugar yan, wala sa Metatol. Alam niyo ang pinakamall sa kanila? Paracetamol. Tama yung narinig niyo, Gago. oo, ganun po. Meron pa sa kanila, panay nuno sa punso. Pero yung mga nuno sa punso, mababait. Hindi na nakakailang pa. Pag sinabi mong tabi-tabi po, puta, tatabihan ka. Pero yung lugar nila bakas, Tangina mo, hindi Kailan. madetect ng satellite. Sure akong hindi yun alam kahit si McGregor. Sinearch ko yung bakas sa Google Map, lumabas, syntax error. Hindi nga yung lumalabas sa Waze eh. Tapos yung lugar inyo pang isinusulong. Sa pa may kita yung bakas, ilalim ng tubig. Ano yun, bikini bottom? Kung matalo man ako dito, tatanggapin ko yan. Aking pinangako, tanga. Ako'y tapat na kaibigan. Alam mo yan, di ako plastic, pero isasako kita. Di ba sabi mo, gusto mo mahanay kila Luni Batas at Balakid? Magkaiba tayo ng taas ng hangawin? Bago-bago, ganyan na attitude mo? Feeling God mode eto? Baka susunod, gusto mo na rin mahanay, pati kila Andrew at Kiko. Pwes di ka makakakuha kahit na 5 votes iho, gamit ang wak mong stilo. O lagapak, tangin at tambak, babababak to zero. Rap-rap, hindi ka babaka to makakagat. Tangina. Diyos Leo, kasi kung ikaw yung future goats, ako yung dark horse dito. Yeah! Tang inakilan yan. Ang lakas, gago. Hindi mo pwedeng sabihin na nakuha ni Kilan yung round 1. Round 1 muna ha. Round 1 muna. Hindi mo pwedeng sabihin na nakuha ni Kilan yung round 1 dahil nag-choke lang si Rafian. Hindi eh. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin ganon. Kaya nga, kanina sabi ko sa inyo, bago tayo mag-proceed kay Kilan, regardless sa naging performance ni Rafian, ang ibig ko sabihin, nag-choke man siya o hindi, 'di ba? Nag-choke man, sabihin natin, or let's say na naging malinis yung performance ni Rafian. Girl na lang muna. Malinis siyang naitawid yun hanggang dulo. Tapos ito yung round 1 ni Kilan. Sa tingin mo ba enough yung ganong performance ni Rafian para tapatan yung ganong performance ni Kilan? Hindi. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung Rafian na ini-expect ko from round 1 ng tournament, from Goryo. So, sabi niya, babawi siya ng round 2 ng tournament, and syempre ako, I was expecting more for Rafian kasi nga, ulitin ko lang, subaybayan ko si Rafian. 1 up, FRBL 1 up, tsaka sunugan sa Kumu.
Nasubaybayan ko siya. Hanggang dito, halos lahat ata ng battles ni Raffian dito sa flip top na panood ko. Okay? So, ayun. In short, regardless sa naging performance ni Raffian, I think Killan pa rin eh. Kahit na hindi siya nag-choke doon, malinis yung naitawid yon kasi may kulang doon sa performance ni Raffian eh. Sa tingin ko yung punchline eh. Mabigat na punchline, effective angles, doon nagkukulang eh. Kasi hindi naman ganito yung mga battles ni Raffian eh. Kaya naman niya magbigay ng isang solidong punchline, makagamit ng maayos na angulo at references, yung punchline na mabigat, ganun eh. 'Di ba? Pero sa tingin ko sa round 1 ni Raffian, even hindi siya nag-choke doon, sa tingin ko hindi pa rin enough yun sa ganung performance ni Killan, which is sobrang prepared. 'Di ba? Sobrang prepared ni Killan, tol. Ang ganda ng performance niya, may flow, may jokes, 'di ba? Binreakdown niya ng slight si Raffian, yung anong estilo nito, 4-bar setup na puro setup, tapos pinakitaan niya ng mga jokes, 'di ba? Ayun, I think yun nga, hindi mo pwedeng i-discredit yung performance ni Killan. Hindi mo rin pwedeng sabihin na kay Killan yung round 1 kasi nag-joke si Raffian, hindi ganoon. Hindi mo pwedeng sabihin ganoon kasi ang kumbaga ang sakit sa part ni Killan yun. Pag halimbawa ganun yung narinig niya sa na comment ng mga tao na kaya mo lang naman nakuha yung round 1 kay Raffian kasi nag-choke siya. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Nakuha ni Killan yung round 1 para sa akin, even hindi nag-choke si Raffian, even malinis yung naitawid yun, Killan pa rin yun. Gets? So yun, 10-7 in favor of Killan. Round 2. Game. Pinadala daw ako parang parcel. Ang angas nga, sir. Alam na alam nang nagsa-sideline bilang angkas rider. Tanginang yan, nabainggan nyo? Paracetamol, yung Bangladesh, tapos yung manananggal. Kahit kanino mo pwedeng sabihin yun, di ba? Tapos kayo tawa ng tawa. Kala nyo yung effective yung technique niya. Ang tanong, effective ba? Bumanat pa ng paracetamol. Generic naman. Tatanga-tanga. Huwag ka na magtaka. Tanong ko, ulit, effective ba? Bumanat ang paracetamol, laughter is the best medicine, tapos generic pa, tapos tuwan-tuwa naman itong mga tanga. Tapos, Tapos nag-flow pa, pasensya na. Sabi ko sa inyo, pag nag-flow siya, magti 10 minutes ako, kaya unahan ko na kayo, boss, mas mahaba to kay Shea, sorry. Tangina, yung ganyang estilo, yung pagpo-flow pare, luma na yan at out of touch. Okay lang na sa'yo na yung flow maladamsa, basta sa akin yung punch. Pasensya na kayo. Di ako marunong mag-flow. Kasi wala akong natutunan. Magpo-flow si tanga ng napakahaba, tas yung punchline, katarantaduhan. Di ba? Manananggal, malalambal, blablabla. Okay ng ina mo. Flow na naman ang nauuso, ganyan ginagawa ko pag tamad to magsulat. Dikit-dikit mga panteg kahit pilit lahat. Tapos bibilisan ng konti, mga kamote kayo, my God! Basic na tugmaan, palakpakan yan lahat. Ang sarap mo masapak. Sa mukha mo lagapak. Paningin ko pag nag-black, mata niya'y magiging black. Malalil strokes yung balat. Ito punchline lang, hindi ko na kailangang ratatat. Baka biglang mapayosi sa tugma ang takatak. Walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, pero ganyan gusto netong aking katapat. Kahit walang kwenta mga lines, basta magkakarime, pinipilit niyang itay. Yan ay luma ng style, bumalik at mag-rewind, and maybe you will see. Skills mo pang newbie, uhugi na rookie, durugi, mabuti yung ultimo stupid baki. Pagsusing masusi sa susi, pagsusing masusi sa susi, pagsusing masuri sa susi na huli na kape ni Cripply at Looney sa multi ay duplika king. Duplika king, o diba? Flow na may multi. Ganyang ginagawa niya. Ginagawa na ng taga Bicol yan. Itodo mo naman. Utang ginagaya mo si Cripply, tas ang binoto mo si Van. Sa ginawa niya, anong masama? Wala naman. Pero si Cripply, kaya nagdaramdam. Alam niyo kung ba't nagdaramdam si Paddy? Nung nag-open siya sa akin, ako'y medyo naawa. Kasi bago yung event, silang dalawa ni Killan yung nagpa-practice. Sila yung lagi magkasama.
Nagpa-practice sila sa hotel lobby, sa CR, sa ilalim ng kama. Tapos di mo siya binoto. Yun ang di niya matanggap. Sabi mo daw nung pinarinig sa'yo ni Cripley yung banat niya, pre, ang ganda. Iboboto kita kung isa ako sa judge. Tapos di mo binoto. Natakot siguro sa mga taga-Bisaya tong bungal. Ikilan, di ka kailangan matakot nung nagsibo tayo, mukha kang lokal. Tanginan to, gustong buksan yung emergency exit sa eroplano. Gago. Yung hand carry niya, punong-puno ng mga prutas na pinadala ni Van kasi nga panalo. Merong mansanas, may avocado, may mangustin, tong mango. Gusto bang iuwi yung alaga nila Mimak na pabo? Ang problema, di kasya sa maleta niya, yun ang kaso. Pagdating namin ng Maynila, naamoy ng kainan yung maleta niya, may lamang aso. Pero handa niyang iuwi yung karne. Kasi nga, meron na siyang bagong silang na baby. Di ba? Pero bago ko siya tirahin, bad trip siya sa pulo kasi bawal daw yung personalan. Kahit kamukha niya si Shernan. Mahilig kasi itong mandamay ng pamilya ng kalaban. Di nga nakaligtas, ultimo yung nanay ni Castillong na maalam. Di kung ganyan, pwede natin pag-usapan. Yung bagong silang mo na baby. Yung pangalan, Jade Haley. Huwag mainis, pwede rin sa laban to. Walang takot na yung anak mong si Haley ay idis, di naman Eminem pangalan mo. Kala mo nagmamater ka sa mama mo dahil merong bago siyang apo, tanga siya'y nagtatampo din. Paano kahit isang tuka na nga daw kayo, nagdagdag ka pa ng palamunin, di nakapagtapos ng pag-aaral, tas maagang ng buntis. Pag walang mahanap na trabaho, paano? Mag-a-apply sa 4-piece? Mag-aambag pa kami sa yung bills, yung ibang ang tapos ng pag-aaral, hirap humanap ng trabaho. Tas nag-anak pa to, anong kaso? Anong papakain mo sa anak mong Cerelac? Arroz caldo? Yung natirang order ng customer sa pinapasukan mo na resto, di ako masamang tao. Pero joker ka kamo, meron akong senaryo na pwede mong testingin. Pag kinukumbulson yung anak mo, tas wala kang pambiling gamot, tignan mo kung laughter is the best medicine. Kilitiin mo na lang siya pag ayaw na kayong pautangin ng kapitbahay mong si Mangustin. Sarap pompyangin, puro kantutang alam. Paano pag sikmura ng anak mo kumalam? Anong papainom mong gata sa kanya? Nag-iisip pa, sagot niyan, na nanggaling dun sa pinagsaingan ng arroz caldo, kaya maligamgam, isa kang patanga-tanga. Ayos lang daw sumakit yung tiyan, ayos lang daw sikmurain, basta sumakit yung tiyan sa katatawa. Pinanganak ang mahirap, Haley, kasalanan ng magulang mong buang na ata. Ang hirap na nga nung pinagdaanan ng lumalaki, gusto mo pang iparana sa walang muwang na bata. Nagdala ka ng anghel sa bansang mainit pa ata sa impyerno. May mga demonyong paghalala nagpapanggap na mga santo. Tas itong mga putang inang hampas lupa pa nauunang magreklamo. Kapalit ng bigas na wala pang isang sako, itong mga bobo ay boboto din ng bobo. Walang palay, puro bayo. Entitled kayo. Mag-aanak ng maaga yung anak kawawa, pagtanda niya gagawing retirement plan. Kuno, di ako masamang tao. Kung ayaw mo nang pag-usapan yung anak mo, edi yung tatay mo naman na baldado. Real talk. Itong nag-birthday ng prutas, vegetable yung tatay para sa inyong kaalaman. Tangina. Pangalan ng anak niya, Haley, para siyang si Eminem, tatay niyang di makagalaw naman na Stan. Parang si Righteous One yung papa niyan. Half man, half wheelchair. Transformer, totoo. Transformer. Tatay mo ang tututunay na sa cyborg, hindi si Jabo. Magcha-champion ako. Yun ang tangi kong interest. At idadamay ko yung tatay mong di makatayo cause I'm standing on business. Sampalin sa katotohanan tong komedyante ni Will Smith, nakakatawa. Pero malungkot to pag-uwi niyan. Kasi yung papa niya, baldado. He can stand up. Komedyan. Kaya iyan, defense mechanism niya yung comedy. Trauma ang dahilan ng desisyon mulan based on psychology. Salamat ko kay AKT, natutunan ko tong therapy. Malas kaki and lucky me. Di nahahaba buhay kahit madalas yung ulam. Lucky me, nakakaawa ka lang. Kung ganyan din kalungkot buhay ko, gagayahin ko to kagaya nyo. Puro panggap na tawa na lang kasi eto na naman. Yung tadhanang mapagbiro. Tipong hangarin mo magpasaya tas malungkot kang mabibigo. Estilo mo kailangang i-reset.
Parang tibo, ito gitnang daliri ko. Walang sinabi kay Master Pito na pipito. Panalo to sa akin, jackpot, parang pipito to. Sobrang technical ni Raffian, parang pipito to. Kasi sino to? Undefeated na may 4 na panalo kayo natitindihan. Ngayon nandito na yung sa'yo tatalo, mauuna ka pa sa anak mo, mabibinyagan. Pamilya ni Kiyang nilako para kayo'y mapabili. Round 1 pa lang, tinanim ko ng manggato. Ngayon puputulin na yung family tree, uunahin yung ulo. Tatagpasin ka agad, tatabasin pagtadtad, putol-putol mga ugat, pugot yung ulo sapagkat di na kita tatanungin, Kuya Kevs, ako nang bahala na magkat. Pasalamat. Pasalamat ka pangat. Ako ang nakatapat. Sa tournament malalaglag. Makakauwi na sa inyo at maaalagaan ng iyong anak. Wala ka na magagawa sa kondisyon ng tatay mo, Kilan. Huli na to. Pero meron pa para sa bukas ng anak mo, pakita mo. Galit ka sa mga sinabi ko sa kanya, pakita mo. Bigyan mo na magandang buhay yung anak mo, Kilan. Gusto kong patunayan mong mali ako. Tong inang haba ng road ni Raffian ah. Parang first time ni Raffian umabot ng ganun kahaba. Hindi naman ako nainip. Pero hindi rin ako masyadong nakup. Kasi hindi para sa akin ewan ko kung paano nyo na-take to, pero para sa akin hindi naging effective yung angulo na napili ni Raffian para kay Kilan sa round 2. Yung about dun sa anak tsaka sa tatay ni Kilan. 'Di ba? Anak ni Kilan sa tatay ni Kilan. Medyo hindi ganoon ka effective yun para sa akin. Maayos naman siguro, hindi. Maayos naman Maayos naman yung delivery, maayos naman yung mga punto. Pero yung punchline doon nagkakaroon ng difference, 'di ba? Hindi talaga to yung Raffian na ina-expect ko. So, ayun, ang haba ng round ni Raffian, pero sa tingin ko hindi siya totally naging effective talaga. So, yun. Kilan tayo. Ang sa buhay, tas puro pandadamay. Yun. Ayaw magrebat para di naman kawawa. Pinanood ko lahat ng intro mo. Lagi niya sinasabing, nagchat si Arik, nagchat si Arik, nagchat si Arik. Tangina, magbago ka naman ng intro. Hindi ka na ba natuto? Natural, sa may-ari ng liga. Sino gusto mo magchat sa'yo? Si Facundo? Ikaw naman kasi boss, ba't mo sinanay? Dapat hindi mo hinayaan. Susunod, wag ka na mag-chat, pagbibigyan mo to ng laban. Tanginan to ang wak ng tactic. Paano pag bumatal ka sa motos? Ano intro mo? Nagchat si Arik? Gagong puta, hindi ko gagawin yan, tol. Game! Nagchat si Arik! Sabi na nga ba Eto na, Cripply versus Van. Naalala mo? Sa Cebu, Grabe na yung ginawa mo tarantado, kung saan ikaw dapat yung judge, dikit yung laban, tas nung nahirapan siya, tinuro mo ko. Putang ina, Cripply, eto may kasalanan, no? Inantay talaga kita makalaban para sabihin sa'yo to. May pangiti-ngiti ka pa, di ka ba nahiya sa akin, tangina mo? Yung pagja-judge, pinasa sa'yo ni boss, tas pinasa mo rin sa akin, tas nung nahit, ako lang yung sumalo. Buti na lang, andun sa MP3, dinamayan niya ako. Pero bandang huli, nagets ko din, ba't ginawa yun ni Damuho? Natural, teacher, magaling na magturo. Kaso Bars. lang nagtago no nagkabunutan. Pero malas mo dahil sa nguso ng baril ka nakipagturuan, ipuputo ko to. Di ba ganito ka? Lahat ng laban mo, puro may gun bars. Ba't di mo subukan na magbago? Gusto mo lagi, magbitbit kang baril, kakanood mo yan kay Rambo. Ang malupit doon, yung tunog ng baril na, bitch. Tangina, may ganun bang tunog? Maluwag na yata yung tornilyo. Sabi niya pa sa isang laban, tututukan kita sa sintido. Sintido. Ulitin mo pa, Rapian, babatuhin kita ng pustiso. Kung hindi gun bars, gagamit ng panaksa. Laban niya kay Goryo, puta sumaksak ng pagganon, imbis pagganon. Ano yon? Hindi ka marunong gumamit ng armas? Ba't hindi mo pa yung sinabi? Tangina, saksak yan pagganon, para nagjaja ko ng higante. Tapos magnanakaw pa ng linya. Wala na bang maisip na mas better? Baka lang kamay ni Terminator? Di ba galing kay Arnold Schwarzenegger? Step backward.
awards before I shoot. James Harden, tungkol sa basukan ng Canada, tas yung pagpapalain, sobrang dami pa. Lahat yan magko-connect. Iniba lang yung tabas, pero ganun pa rin. Siya pa rin yung nanggugupit. Kaya tama yung sinabi ni GL. Lahat ng linya mo, tunog pamilyar. Di ba? Lakas netong nanguumit. Ako yung Mikey, pero ikaw itong mahilig man duplicate. Tangina version, men. Gusto nyo makinig ng wordplay ala Kapyan? Sabi niya kay Saki, mag-practice ka na ng call center. Sundin mo billing ko. Sigaw na sigaw, high blood, pakicheck ng BP, oh. Pre, ang wak nun. Mas na-motivate pa ako sa sinabi ni Badang na dedekasyon. Sabi niya kay JD, pag pinatay ko tong palo, baka magalit nanay ko. Ma, wag ka nang kumontra. Pagdasal mo na lang na protektahan ako ni Tito Vic and Joey ngayong pinatay ko tong palo, ma. Gets naman yung wordplay tungkol sa paloma. Paloma. Alam mo kung saan ako nag-worry? Anong kinalaman ng tananay mo kay Tito Vic and Joey? Ano? Hindi mo alam? May masabi na lang. Tangina mo kasi, Rapian, kakaganbars mo yan. Tapos panay pa chat GPT ni Gago. Kita ako sa cellphone, puta, tinatanong paano magugas ng plato. Paano hanapin yung nawawalang aso. Hindi naman masama mag-research kaso. Sumusobra na, tangina mo. Kaka-google mo sa Google yan tuloy, nagkanta gulo-gulo. Tangina, gigil ako sa'yo. Teacher ka pa naman. At kung umasta sa gobyerno, kala mo siya itong laging affected. Samantalang yung gamit ng tablet, puta galing sa DepEd. Yung mga estudyante na nagreklamo, paano si teacher bangag? Introduce yourself pa lang, gusto mo wordplay agad? Pero alam ko sa sarili kong hindi akong pa-tournament. Real talk, ewan ko ba't nakitaan niya ako. Gusto ko sana masayang laban lang, ayoko mag-bars tulad dito. Samantalang ikaw, pan-tournament, nagets mo ba yung punto ko na to? Na pag natalo ka sa akin, mananalo ako. Okay, so 2 rounds, kilan yon. Hindi na natin papahabain pa. Medyo nagiging klaro na sa paningin ko kung bakit na overpower talaga ni Kilan eh, 'di ba? Uulitin ko, hindi nakuha ni Kilan yung first 2 rounds dahil marumi yung performance ni Rafian, hindi ganoon. Nakuha ni Kilan yung first 2 rounds para sa akin dahil na-overpower niya talaga si Rafian in terms of sulat. Sulat talaga mismo. Sulat. Sabi ko nga, diba, let's say, tatanggalin natin yung choke ni Rafian sa unang ikot. Kung titignan natin yon, yung sulat ni Rafian, hindi pa rin talaga enough para pumantay dun sa round 1 ni Kilan, at yung round 2 naman ni Rafian ang haba masyado, hindi rin naging ganun ka-relevant or effective yung angulo na ginamit niya, kaya I think Kilan pa rin yun. So yun, nakakagulat lang talaga na ganito yung naging performance ni Rafian. Hindi ito yung ine-expect natin. So ayun, malinaw, first 2 rounds Kilan yun, but hindi dahil nagkakaroon ng dumi o choke si Rafian sa rounds niya, kundi na-overpower talaga siya ni Kilan in terms of returns, punchlines, and effectivity ng mga linya. Yun. Okay, walkthrough na natin to, round 3. Tanginang yan, babatiin daw ako ng pustiso. Yung banat niya, solid din. Sige, bati mo ako ng pustiso, may dala akong poly din. Ano gago? Yan. May dala. Poly din talaga. Round 3 game. Game. Ayun yung mahigimin, mga banat niya, pero okay lang. Game? Fuck. Tang ina ni Rafian. Ba't kaya, ano kaya nangyari kay Rafian? Ba't kaya ganito yung ano niya, paghahandaan niya? Anong nangyari? Wait lang. Maisip ko to. Give me more time. Isipin muna natin yung mga banat niya para medyo may pinapa-type na ako ni boss pero wait lang.
Tangina, blackout yung round 3 pa. Wait, boss, teka lang. Sorry. Wait, boss, teka lang. Mabilis na. Isang minuto higit. Teka lang, boss. Tangina, tinime na ni Bossing. Woo! Sayang, tangina. Nano ako dun. Nano ako kay Raffian dun kasi gusto niyang hugutin. Pero tangina, pinapatime na ni boss. Pinipilit ni Raffian na wait lang boss. Tangina, pero wala. Hindi na siya pinagbigyan ni Arik dun. Sorry. Wait, boss, teka lang. Mabilis na. Isang minuto higit. Teka lang, boss. Teka lang boss. Sayang. Tangina, first time in history yun. Ikaw na nagawa nung pre. Wala kang tip mamaya. Tangina, lupit ni Rapian. Agresibong agresibo. Tangina, sayang. Ganyan na ganyan siya nung kay M-Site nung natalo. Last isa buhay, naaalala mo? Yung mga sinabi mong palpak, nasa jeans daw niya mag-champ. Ayun, talo siya kay Slack. Huwag kasi masyado mayabang. Pag natatalo, dapat walang reason. Sit down, be humble. Sabi ni Wise Madison. Pero maraming umaasang mananalo si Rapian, di ba? Maski ako, support ako, nasa iyo mismo. Nung tinanong ako, sino gusto kong manalo, sabi ko, ikaw gusto kong mag-champion dito. Kasi halos lahat sa'yo, talagang pabor na rin. Isipin mo, may rough ka sa pangalan, pero ikaw yung manok namin. Pero aminado ako, hindi lahat ng jokes ko nakakatawa. May corny, may whack, kasi binabalansi ko lang, pards. Kesa naman sa linya mong ebat adan. Tangina, may nakatago ba doon, bars? Kala mo lahat ng linya mo maganda? Ba't di nyo kasi ito sinasabihan? Pag nakakakuha ng malakas na punchline, tangina, kala mo sinasapian. Kung mas nakala mo siya pinakamagaling mag-technical, tangina mo, hindi yung ganun. Kung tutusin, kaya ko din yan. Pero ayokong gawin, sa inyo na yun. Judges, eto ba gusto nyo iboto? All 3 rounds, gun bars, agresibo, hindi nagbabago ng tono? Samantalang ako, may flow. Tug, tatok, di mo na malamang. Pag Gago ka talaga. Kung babasi ka sa last kong laban, nagkakamali ka puta. Sinadya ko yung hininaan para marami ang magduda. Di ba lahat kayo umagat, nagulat sa lakas na pinakita? Parang Jeremiah kay Eugene nung pinasahan ng inahiya. Kahit nagliliyab ka pa, ikaw pa rin ang mapupukuhan. Wala akong pake kung on fire ka. Galo na ako sa lugar na laging nasusunugan. Tapos Yeah. Tapos umaasta ka dito na big fish. Bakit ulam nyo lagi, tilata? Kakahanap ko ng big fish, binigay sa'yo, pirana. Big fish ka nga, kasi madali ka nahuli sa net. Laban nila ni Harlem sa sunugan, puta, nagpaluan sila Sa ng puwet. Nung pinalo ni Harlem yung puwet niya, si Gago nasakatan. Napasabi ng lakas tol, bigat. Hindi nakatiis, bumawi rin ng palo ng puwet. Ayun ang tinatawag na rebat. Yan, sa harap ng mga tao ikay papahiyain. Imbis yumabong, puta yumabang, kaya dapat sibakin. Expect the unexpected, wala nang mga hinain. Kung gaano karami umaasang mananalo ka, ganun karami akin papahiyakin. Kaya patawad, ngayong quarters, ikaw ngayon ay ekis, masyado mong pinetics. Good luck na lang tol pare, ako ang magsisemis. Zone 22. Tangin na yun, klaro. Killan, all 3 rounds. Okay, so bigyan natin ng perfect 10 si Killan dito. So it's a 30 points for Killan. Kay Rafi naman, tangin ng labo talaga. Bakit ganito yung performance ni Rafi eh. 776, that's 20. 7-7 and 6. Yun. All 3 rounds, Killan. Wala nang mahabang explanation. Kitang-kita naman eh.
nakakapanghinayang lang na ganun nga yung performance ni Raf, na marami nag-expect na syempre hindi lang pang second round si Raf yan eh, 'di ba? Okay, so second round na naman si Raf yan. Second round siya kay Slack, tapos second round siya ulit dito. Okay, tuloy tayo. Kilan versus Rafian, mag-iis pang best para sa kanilang pareho. Boto ng Urado, 7-0, advancing sa isa buhay semis. Mag-iay tayo lahat para kay Kilan. Yun, respeto pa rin kay Rapian. Respeto pa rin. Sobrang sayang nun. Para sa akin, kung ako yun, sobrang sayang talaga. Shoutout nga pala, Ashley Horado, kay Kuya Pandoy. Ito, sa mga Yo, Husky. Tabinlawa, Lakeside, yun lang. Motos Battle League. Yo, Husky. Isa buhay, medyo mahaba to, no? So, round 1, unang banat, Rafian. Presensya, kilala na naman natin na malakas. Sapak agad, yun, pinapatago sa ibang mga kabraket. Kalagitnaan ng mga hard jokes. Yan, bali, parang pumasok siya sa, sa zone ni Kilan. Komedyante, tapos nag-joke. Nakabalik, kaso same atake pa rin, mga jokes pa rin. Mararamdaman din kay Rafian na nag-aalangan na siya, kaya hindi na rin nakapag-ender ng maayos. Round 1 naman ni Kilan, magandang panimula. Tapos yung tatanggalin sa bracket, ang lakas nun. Same atake, joke yung ginamit, pero yun nga, nang ibabaw talaga yung sinong mas magaling gumamit ng ganong klaseng sandata. Round 1 Kilan, sobrang linis nun. Round 2 Rafian, nakapag-rebat, kaso sakto lang yung mga landing. Ramdam pa rin yung pag-aalangan sa mga konting starter. Jokes pa rin yung atake, kaso yung connecta hindi pa rin ganun ka-epektibo. Seryosong setup, sakto lang din, may impact, kaso di matatawag na haymaker. Ayun, Kilan round 2 maganda pa rin, yung latag, so nakuha niya yung momentum, nandun pa rin. Rafian, round 3 Rafian, sapat na oras para isipin yung mga linya sana. Sapat na oras dun sa round ni Kilan, kaso yun nga, mas inisip niya yung rebat, mas nawala siya dun. So strictong rules, isa buhay. All 3 rounds binigay ko talaga kay Kilan. Kilan. Props pa rin kay Rafian. Tangin na ni Husky yung tagal mag-judge, no? Kala mo. Pero, binoto ko si Kilan kasi unang banat siya. Ay, sino unang banat? Hindi, binigay ko yung all 3 rounds kay Kilan. Bale, sobrang smooth niya doon. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Rafian, pero wala siyang round 3, may naalala ako sa kanya. Kilan. Sakit doon bilang Battle MC. Sayang Rafian. Kilan. Yun, matik na yun, hindi ko nasasayangin oras nyo. Yun, binoto ko si Kilan. Yung first 2, well, medyo nararamdaman ko na yung mababa yung energy ni Rafian, kaya medyo leaning ako kay Kilan. Sabay mas naging malinaw na sa third na pinakabitaw si Rafian, Kilan. So yun, binoto ko si Kilan, siguro malinaw naman. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Rafian, pero alam ko babawi siya sa susunod, so yun, Kilan. Binoto ko si Kilan kasi naalala ko nung quarter sa isa buhay, binoto niya rin ako. Bumabawi lang ako, yun lang. Gago. Okay, so ayun, ngayon klaro na sa akin. 'Di ba? Ito yung question ko kanina na bakit ano bang klaseng choke yung nangyari all 3 rounds, 'di ba? Pero ayun, para sa akin regardless sa performance ni Rafian, sa sulat nagkakaroon ng ng difference mas effective talaga si Kilan dito. Style clash, pero I think na-dominate talaga ni Kilan in terms of pretense. Okay? So, yun. Kilan, all 3 rounds. Kitang-kita naman. Congrats, Kill. And kay Rafian naman, tangina, tol, sayang. Hindi ko in-expect na ganito yung maging performance. Ang in-expect ko is mas mataas. Pero, yun. What's done is done. Congrats kay Kilan. And syempre, Rafian, bawi. So, yun. After neto, pahinga lang ako ng konti. Tapos, Sack Maestro vs Man W naman tayo. Okay, so, kita-kits tayo mga kumag. Peace out.